Okay, so and po magandang araw sa inyo lahat mga madam sir, mga boss. At another property po ulit ang aming iba-vlog o ipapakita po sa inyo sa araw na ito. So ito po yung Barangay Road na sementado. At siguro na sa mga 2 kilometers po o 3 kilometers po ang layo po niya sa National Highway. Sa town proper po ng Umingan, Pangasinan, siguro na sa mga ilang kilometro po, siguro na sa mga 10 kilometers po estimate. So ito po yung right of way ng property. Ito po ay settled na daw po, ay source po namin. At ito po ay mango farm po siya. At ang sukat po ng property ay 7,120 square meter. So ito na po yung property. Dito na po mag-start sa gate na ito. At meron po siyang mohon po dito sa part na ito. Yan, diretso po yan, tapos gumanon po siya at diretso rin po dito at gumanon na rin po siya. So papasok yan itong property na ito, itong mango farm, para may pakita ko po sa inyo yung loob ng property na ito. So dito sa bungad, may gate, nakabakod, at merong puno ng niyog po dito, may mga jimilina, may mga puno ng kawayan, may akasya, at ano po, may mga puno ng, ayun po yung mga puno ng mangga. So 7,123 square meter. Explain ko na lang po sa inyo, sasabihin ko na lang po yung ano ng dokumento ng property na ito. So ito po ay tax declaration po, wala pong title, kaya tax declaration po. Pero kailangan po nating i-declare sa inyo po na makakabili yung tax declaration bago po natin to patituluhan. Opo, kaya na po nating patitulan po ito. May mga contact naman po tayo na kaya pong ayusin o kaya po nilang patituluhan itong property na ito. Kahit sa ngayon po ay tax declaration po yung kanyang dokumento. Di ko lang po natanong kay nanay, sa source po namin tsaka si tatay, kung updated yung tax niya. So, ayun po yung mga bakod po niya. Yan, nabakuran po ito, itong buong property na ito. At ito nga po ay meron 28 na mangga. Tingnan nyo po yung mga mangga po niya, maganda. Siguro ang edad po nito nasa mga 25 years na po siguro, o higit pa po doon. At ito po ay mga ano po siya, mga buto o seedling, seeds yung tinanim po nila dito. Hindi po siya grafted. Siguro yung iba grafted po siguro, pero tas yung iba naman ay mga buto. Ayan. So maganda po yung property na ito. May part na patag, may part na medyo pa slope. At ito nga po ay meron na rin po siyang deep well, poso, source of water po niya dito. At meron na rin pong CR. At yun po, meron po siyang tambayan po doon. At meron na rin pong kubo. Yun po yung kubo niya. Diyan po yung sila namamahinga. O ano lang po, tambayan lang po na kubo. Pero kung sakasakali po, ang maganda rin po ilagay nyo na kubo dito ay yung may kwarto na, yung meron ng sala. Para at least meron po kayong tulugan kung sakaling yung kung gusto nyo tumira dito o mag overnight. O kung sakaling ano po, para may tulugan kayo o titirahan pansamantala kapag nagpapagawa kayo ng bahay nyo dito. Ayan. So ito po yung kanyang pinagkukuha po ng income, itong mangga po niya. Sa 28 po ng puno ng mangga. At yun nga po ay tax declaration po yung title. Kailangan po natin, ang unang process po kasi nito, kailangan po muna natin i-declare yung name nyo po o kayo makakabili sa tax declaration bago po natin ito patituluhan. Ayan po. So ang presyo po ng property nito ay 2.5 million. Kung gusto pang negotiate yung price, kausapin na lang po natin yung mismong nagbebenta ng property nito o yung may-ari ng property nito. At ganito po ang gagawin po natin ay kung ano po yung obligasyon po ay pag-usapan nyo na rin po. Kailangan nyo na kasi pag-usapan yung obligasyon po, kung sinong sasagot ng ganito, kailangan nyo pag-usapan po yun. At kung gusto nyo bilhin, gagawa po tayo ng conditional sale. At
para maayos natin o magawa natin yung mga nasa condition. Ayan po. So maganda itong property. At may part na overlooking, may part na patag, at ito nga po yung kanyang deep well naman po. Naka jetmatic na po siya. Ito po yung ano po, jetmatic po niya. Ayan. Ayan po, may tubig na stuck lang po, kaya medyo kinakalawang na yung tubig po niya, pero malakas po yung bugso ng tubig. Ayan po. At ito naman po yung kanyang CR. Hindi natin yung CR po niya. Ayan. Nag-stack up yata. Nasira yung lock yata. Hindi ko po mabuksan. So dito sa part na to, pwede ka magtanim ng mga gulay o kaya mga ibang mga fruit bearing. Kagaya nito, meron silang tanim na dragon fruit, saging, at may mga papaya pa dito. Ayan, tapos nandito lang yung deep well o poso na pagkuha mo ng tubig pang dilig mo sa mga itatanim mong mga gulay kung sakasakali. Ayan po. So maganda property na ito. Income generated na dahil sa mga puno ng mangga. At may view, may overlooking. At syempre may konting development na rin itong property na ito. May bakod na, may gate. Power line andun lang din po sa labas, sa may kalsada, sa may ano po, tawag dito, sa may yun sa barangay road. At ano pa maganda dito? Ayun nga po, limited lang kasi sinabi sa aming details ng property na ito nila nanay at si tatay. So sila yung source po namin sa property na ito na naglapit po sa amin para ipakita sa inyo. Pero yun nga po, sa tax declaration po niya ay kami na rin po mag-asikaso po. Kami na rin po magpapaano ng title po niya, dahil meron naman po kayong mga contact na pwedeng tumulong po sa atin para mapatuluhan itong property na ito. Mostly kasi, karamihan po kasi ng mga binablog po namin talaga, o lahat ng mga binablog po namin ay mga title property po talaga. Pero ito, may nag-advise na rin po sa amin noon na isang kasama rin po namin na agent na kung sakaling tax declaration, pwede naman daw pong patituluhan. Yun po sabi niya po sa amin. Siyempre magkakaroon lang po ng research, mga ganyan, bago natin po mapatituluhan. Pero yung tax declaration po ay chinek po namin sa dokumento na tinatingin sa akin ni nanay kanina sa cellphone niya. Naka-declare naman po itong property na ito. At yung sukat po niya 7,123 square meter po. Ayan. So maganda. Okay. So sa mga naghanap po ng ganitong property, mango farm, baka ito na yung nahanap nyo. At kung gusto yung puntahan itong property na ito, mag-schedule lang po kayo ng viewing para masamahan po namin kayo. Ayan. So please, follow and subscribe po para sa ibang mga property pa po na iba-vlog po namin. So hanggang dito po muna at maraming salamat sa inyong lahat at God bless po.